Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkapatid-tuwin at sa paggawa ng kabutihan, at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami magkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin. Mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na natin pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nananalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idanalangin sa iyo, upang wag ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay ligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay,
Ang pagliligtas mo sa akin, pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay pagtanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy pagkakanulo sa mga punong serdote, sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya tutuyain, hagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang ihiling, kaya lumuhod siya sa harap ni Jesus. At ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nito. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga puno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang maraming. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kanamin, Panginoong Hesukristo, ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. With great power comes a great responsibility. Ang katagang ito ay hango po sa isang Marvel movie na Spider-Man, na kung saan ay pinapaalalahanan po ni Uncle Ben si Peter Parker na sa palabas na kung sa ibig sabihin ay responsibility. Pinapaalalahan po ni Uncle Ben si Peter Parker sa isang power o isang responsibility. Kaya nga po ganito po ang isang buhay ng isang superhero. Malaki ang kanilang responsibilidad dahil sila ay tagapagtanggol
ng mga inaapi. At siguro marahil ang mensahe po sa atin sa mabuting balita ay kagaya rin ito. Kaya nga po nasaksihan po natin na ang asawa po ni Zebedeo ay may request kay Jesus. At ayon po sa mga nag-aral ng kasulatan, ang pangalan po ng babaeng iyon ay si Salome. Hinihingi ni Salome na magkaroon ng pwesto ang kanyang anak sa kaharian ng Diyos. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus ay hindi niya alam kung ano ang kanyang nire-request. Sabi niya, hindi niyo ba alam kung anong hinihingi niyo? Makakainom ba sila sa kopa ng aking paghihirap? Alam niyo po mga minamahal na kapatid, marami po ang gustong umupo sa mga paupuang pangnulukan. At sabi po sa mga nag-aral ay ang chair ay is a sign or a symbol of power. Kaya nga po pag ikaw ay binigyan ng upuan sa lipunan, ibig sabihin magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, tayong lahat ay binibigyan din ng pagkakataon upang manguna. Pero mga kaibigan, laging paalala sa atin na sa bawat pagbibigay sa atin ng opportunity na magkaroon ng ganitong responsibilidad, sana isipin natin kung anong ang nakakibat na responsibilidad sa mga ito. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, the opportunity to follow our Jesus Christ ay isang biyaya, pero isang hamon sa atin kung paano natin magagampanan ang maging isang follower ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po baka sometimes ang tinitignan lang natin ay yung ligaya at yung maalwan na buhay sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit baka hindi natin nakikita yung hirap na dadanasin sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga kaibigan, sa pananampalataya, ang paalala sa atin ay ibinibigay sa atin ang pagkakataon sumunod, ibinibigay sa atin ang upuan ng pagsunod. Pero ang tanong, kaya ba natin batahin ang hirap at sakit na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po sa loob ng mga panahong ito, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma, isipin natin kung gaano nakalalim ang ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Binibigyan tayo ng opportunity upang tayo ay umupo sa kanyang kanan. Ngunit ang tanong na lamang, gaano kalalim ang ating pananampalataya, gaano kalalim ang ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Magsitayo po ang lahat. Habang isinasaisip natin ang mga salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa na paglilingkod sa lahat ng tao. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya
kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mata mo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming hinihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming iniaalay ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaalib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tinayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin.
Hinihiling namin kaming adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan na Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Sabay-sabay po, Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, nakipamayan siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa, pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloob mong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinagsiglang pagmimisyon. Maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mapag-alab sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus. Nagturo sa aming maglakbay na magkakakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan sa pamamagitan niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang na kailang kaarawan na anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hikain upang mga ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mahal sa buhay, higit sa lahat patatagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawar ng Diyos ng pagpapala ang kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, palakpakan po natin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos.